Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. During my final interview in my application to San Jose Seminary, a formation house under the guidance of Jesuits, naalala ko po ang talaga namang mind-boggling ng mga salita ng pari na nag-interview sa akin. Sabi niya, Edril, dito sa San Jose, tinuturuan namin ang mga seminarista ng responsible freedom. Patuloy pa niya, walang inspection dito kung meron kayong kontrabando. Free kayong gumamit ng kahit anong gadget anytime. At meron kayong free night na tinatawag. Pag Biyernes at tapos na ang inyong klase, pwede na kayong umalis. Pumunta kayo kahit saan, hindi namin kayo hahanapin. Gumawa kayo ng kahit ano, hindi namin kayo pupulisin. Basta, responsable kayo, alam nyo na seminarista kayo, at uuwi kayo bago mag-alas 12 ng hating gabi. And you know, coming from a very strict and conservative seminary at that time, I was very shocked. Culture shock po ako, kumbaga. Sa katunayan, sa unang araw po namin doon, tinanong ko pa yung senior seminarian namin kung isusurrender ko ba yung dala kong cellphone at laptop. Alam niyo po, tinawanan lang niya ako. Sabay sabi na, hindi, sa inyo na yan. Pag Biyernes, ako po ay sa Katipunan lang at Marikina nagpupunta para malapit at madali akong makauwi. Yun lang po kasi yung malapit sa Ateneo. At alas 6 ng gabi lamang po ay madalas nakabalik na ako ng seminaryo. Takot kasi akong malate. Hindi ako sanay sa responsible freedom. Nasanay po ako sa responsible strictness. At alam niyo po, habang nagkukwentuhan kaming magkakaklase, lahat po kami naninibago. Pero lahat naman kami ay masaya dahil sa bagong setup ng seminaryo namin. However, I admit that others also left the formation after a year. Yung biglaang pagbabago sa formation style was just too much. Others abused it, and some were not able to adjust. Maraming umalis. Dear friends, our gospel today is the ending of the 5-week Bread of Life discourse. Sa mga nakalipas na linggo, ito po yung ating nadidinig. No? Tinapay ng buhay, tinapay galing sa langit, tinapay na kakainin, tinapay ng Diyos, etc., etc. And you see all these teachings of Jesus in a short period of time became too much for His disciples to accept. Sobra-sobra at labis-labis para sa kanila. Sa kanilang isip po kasi, how come itong si Jesus na ito, kilala natin ito eh. No? Anak ng karpintero, kilala natin yung mga kapatid, kasama nating lumaki, tapos ganito na yung kanyang mga itinuturo sa atin. These words and statements of Jesus were just too difficult to swallow for the Jews. At ang mensahe po ni Jesus ay hindi pa tumimo sa kanilang mga puso. Sa madaling sabi, hindi po nila ito matanggap. And so Jesus asked them, do you also want to leave? Ibig din ba ninyong umalis? And you know, sa ating unang pagbasa po, halos parehong senaryo yung ating na-witness. Si Josue,
tinipon yung lahat ng tribes of Israel. Nagsalita sa harap ng Diyos. Pinapili sila ni Josue. O sabi niya, decide na kayo ngayon. O kanino kayo susunod? Mga kapwa ko Israelita. Sa Diyos ng ating mga magulang na nagligtas sa atin? O sa Diyos ng mga Amoreyo kung saan tayo nakatira ngayon? Pero kung ako yung tatanungin nyo, sabi ni Josue, doon pa rin ako sa Diyos ng ating mga magulang. Ngayon, will you also leave? Ibig din nyo bang umalis? Dear brothers and sisters, following the Lord and His teachings is not easy. Hindi po madali. And oftentimes, some teachings are just so difficult to accept. Sobrang hirap tanggapin. Ang daming iiwan, ang daming dapat gawin, ang daming hindi pwedeng gawin. Yun bang ginawa mo na yung tama, napasama ka pa? Mahirap pong gumawa ng mabuti, hindi po ba? Gumawa ka na ng mabuti, ang dami pang sinabi tungkol sa iyo. Naglingkod ka na, kung ano-ano pa ang sinabi pag ikay nakatalikod. Mahirap pong manindigan sa tama, hindi po ba? Pinangalagaan mo na ang iyong integridad, pero minasama pa ng mga tao sa paligid. Dear brothers and sisters, it is very difficult to do good and follow Christ when everyone else is just doing the opposite. Pero, kung talagang tayo po ay desidido sa pagsunod sa Diyos, dapat handa tayong tanggapin itong mga mabibigat na salita. To suffer persecution, rejection, even discrimination, and being alone. Some teachings are just so difficult to accept. Alam niyo po, ang pagsunod sa Diyos at ang kanyang mga salita, hindi po happy-happy lang. Hindi po prosperity lang. Hindi po praise God lang. Dahil po pag ganyan na yung ating nararamdaman lang, magduda na po tayo. Kasi madalas, mahirap, inconvenient, at hindi appealing ang mga salita ng Diyos. But, that is the Lord's way. Kaya naman po, tinatanong tayo uli ni Jesus, ibig din ba ninyong umalis? Do you also want to leave? Naku-culture shock ba kayo? And I also ask these questions after my first year of theology. Pero tulad ni Simon Pedro, sabi niya, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Amen.